Hola! Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating gagawin ang pangkatang pagtatasa sa Filipino 5 ng Phil-Erie. Handa na ba kayo mga bata? Kagaya ng Ingles, babasahin natin ito ng tahimik. Ano-ano ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik? Una, maupo ng tuwid. Pangalawa, mga mata ang gamitin sa pagbasa. Pangatlo, itikom ang bibig. Pang-apat, bumasa ng matulin hanggat maaari. At panglima, unawaing mabuti ang binabasa. Ganito naman ang magiging hitsura ng inyong sagutang papel. Huwag kalimutang isulat ang pangalan, edad, antas at seksyon, kasarian, paaralan at petsa ngayon. Simulan na natin mga bata. Panuto. Basahin ng tahimik ang bawat kwento. Pagkatapos, basahin ang mga tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Ngayon, simulan natin sa pagbasa ng unang kwento. Maaari ka nang magsimula. Unang tanong. Ano ang nangyari kay Dagul? A. Natapakan ng bata. B. Nabundol ng kotse. C. Nasagasaan ng jeep. At D. Nawala sa tindahan. Pangalawa, nasaan si Leia nang maaksidente ang tuta? A. Nasa tabi ng tindahan. B. Nasa loob ng bahay. C. Nakasakay sa jeep. D. Nasa paaralan. Pangatlo, ano ang naramdaman ni Leia nang pumasok siya sa bahay? A. Nagalit. B. Natakot. C. Nalungkot. D. Nangamba. Ika-apat, kailan nangyari ang aksidente? A. Sa araw ng Pasko. B. Pagkatapos ng Pasko. C. Sa araw ng Bagong Taon. At D. Isang araw bago magpasko. Kalima, bakit kaya inisip ni tatay regaluhan si Leia ng isa pang tuta? A. Dahil ito ang nasa tindahan. B. Dahil mura lang bilhin ang tuta. C. Para may bigay kay Leia ang hiningi niya. D. Para makalimutan ni Leia ang nangyari. Ngayon naman, maaari mo nang basahin ang pangalawang kwento. Ika-anim na tanong, ano ang napulot ni Luis? A. Pera. B. Piso. C. Pitaka. D. Tarheta. Ika-pito, magkano ang laman ng pitaka? A. Piso. B. 2 piso. C. 10 piso. D. 100 piso. Ika-walo, ano ang nakita nila sa tarheta? A. Pangalan at tirahan ng may-ari. B. Listahan ng bibilhin.
C. Pera ng may-ari. At D. Tatak ng pitaka. Kasiyam, ano ang pinakitang ugali ng magkapatid sa katapusan ng kwento? A. Matapat. B. Masakim. C. Matalino. D. Palakaibigan. Ika-10, bakit kaya sinulat ang kwentong Napulot Ko? A. Hatid nito ang isang balita. B. Nais nitong magbigay ng mungkahi. C. Nais itong magbigay ng aliw sa mga bata. At D. Gusto nitong magbigay ng mabuting halimbawa. Ito naman ay maaari mo nang basahin ang pangatlong kwento. Ika-11, saan naligaw ang matanda sa kwento? A. Sa sakayan ng bus. B. Sa labas ng paaralan. C. Sa bahay ni Noel. At D. Sa labas ng simbahan. Ika-12, ano ang panahon nang maganap ang kwento? A. Maaraw. B. Mahangin. C. Maulan. D. Maulap. Ika-13, ano-ano ang hindi pinansin ni Nelia habang kanyang kausap ang matanda? A. Gutom at pagod. B. Nanay at tatay. C. Ang bitbit niyang mga gamit. D. Kung saan ang istasyon ng bus. Ika-14, anong ugali ang ipinakita ni Nelia? A. Malinis. B. Madasalin. C. Matulungin. D. Mapagmahal. Ika-15, bakit kaya sinulat ang kwentong Ang Matanda? A. Hatid nito ang isang balita. B. Nais itong magbigay ng mungkahi. C. Nais itong magbigay ng aliw sa mga bata. At D. Gusto nitong magbigay ng mabuting halimbawa. Maaari mo nang basahin ang huli at ika-4 na kwento. Ika-16 na tanong, alin sa sumusunod ang nagsasabi tungkol sa sinaunang sistema ng pagsulat? A. Binubuo ito ng 17 katinig at 3 patinig. B. Matulis na kawayang patpat ang panulat. C. Malapad na dahon at papel ang sinusulatan. At D. Mula itaas pababa at mula sa kanan pakaliwa ang pagsulat. Ika-17, alin sa sumusunod ang halimbawa ng sinaunang panitikan? A. Kwentong awit at epiko. B. Tula at awiting salawikain. C. Awiting bugtong at pabula. At D. Kwentong bayan at alamat. Ika-18, ano ang tinutukoy na baybayin sa seleksyon? A. Ang direksyon ng pagsulat ang tinutukoy nito. B. Ito ang paggamit ng panulat na mula sa kawayan. C. Sistema ito ng pagsulat ng ating ninuno gamit ang 17 titik. At D. Ito ang sistema ng pagsulat na gamit natin sa kasalukuyan.
Ika-19. Ano ang sinasabi ng seleksyon tungkol sa mga ninuno natin? A. Mahilig silang sumulat ng mga alamat at epiko. B. Nagtulungan sila kaya nabuo nila ang baybayin. C. Hindi madali ang paghanap nila sa pansulat at susulatan. At D. Pinakita nila ang pagiging malikhain sa maraming paraan. Ika-20. Ano ang ginamit ng mayakda ng seleksyon upang ipaabot ang mensahe nito? A. Naglalarawan ito at nagbigay ng mga halimbawa. B. Binanggit ang kasaysayan ng sinaunang sistema ng pagsulat. C. Nakasaad ang mga dahilan ng sinaunang sistema ng pagsusulat. At D. Tinalakay nito ang sanhi at bunga ng sinaunang sistema ng pagsusulat. Muli, kung natapos na ninyo ang pagsusulit, maaari ninyong ipasa ang inyong sagot sa inyong guro. Maraming salamat muli mga bata. Hanggang sa susunod na activity, ang inyong lingkod, Teacher John.